Hello po, ako si Apollo. So, ito po, isi-share po namin yung book na ito na binabasa namin para live. So, thank you po pala dun sa Lord na views ko sa views ko sa isang video ko. So, ang una natin babasahin ay ang tawag ang pulang kariton. Ayun na, ang pulang kariton. Hinila ni Ken at Amy ang pulang kariton. Ayun ang pulang kariton sa tuktok ng burol. Sumakay sila at mabilis na gumulong pababa, bagsak, nagapak. Nabangga sila sa isang bato at nahulog sa damuhan. Ito dito na tayo. Naku po, sabi ni Ken, tingnan mo, nasirang ating kariton. Maayos kaya ito ni Lolo? Tanong ni Amy. So, kilala ko po sa itong nakapink, ito si Amy, at itong nakablue, si Ken, okay? Oo naman, kaya niya yan, sagot ni Ken. Dinala ni Ken at Amy ang kariton kay Lolo. Kaya kong ayusin ito, sabi ni Lolo. Sa lalong madaling panahon at nakagawa kaagad si Lolo ng mga parte ng kariton na yari sa kahoy. So ito na nag-aayos na siya Ito na tingnan mo, tapos na, ayos na. Ang sabi ng mga bata, masayang-masaya sila. Oo, ayos na, pero kailangan nating pinturahan ng mga parte, sabi ni Lolo. Kumuha siya ng pintura at ilang brush at hinayaan ang mga bata na magpintura ng mga ito. Maya-maya lang napinturahan na nila Ken at Amy ang kariton na matingkad na pula. Mukhang bago, sabi ni Ken. Salamat po, Lolo. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, ang sabi ni Amy. Hindi naman lahat, sabi ni Lolo. Hindi ako ang gumawa ng kahoy. Ang kahoy ay galing sa puno. At alam ko kung sino ang gumawa ng mga puno, sabi ni Amy, ang Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, sabi ni Lolo. Sa simula, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. So ito yun Ang sabi ng Biblia, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pagkatapos ay nagsimula ang Diyos na gumawa ng mga magagandang bagay dito sa lupa. Okay? Ginawa niya ang mga burol at bundok. Ginawa niya ang karagatan, ang lawa at ilog. Ginawa niya magagandang puno at mga bulaklak. Ginawa rin ng Diyos ang iba't ibang uri ng ibon. Ginawa niya rin ang mga isda sa dagat mula sa starfish hanggang sa balyena. At pagkatapos nito, ginawa ng Diyos ang mga hayop, kabayo, baka, elepante, leon, mga pusa at aso. Nilikha ng Diyos ang bawat uri ng hayop na nabubuhay. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito? Tanong ni Ken. Ginawa ng Diyos ang mga ito dahil plano niyang gumawa ng isang tahanan para sa isang taong espesyal, sabi ni. Alam ninyo kung sino ito? Nag-isip sandali ang mga bata. Alam ko na, sabi ni Amy.
Ito ay para sa mga unang tao. Tama, sabi ni Lolo. Tinawag ng Diyos ang unang lalaki na Adan at lumikha ang Diyos ng isang asawa para kay Adan. Ang pangalan niya ay Eva. Ginawa sila ng Diyos na naiiba sa mga hayop. Ginawa ng Diyos na Adan at Eva sa parang maaari siyang manirahan sa kanilang mga puso. Bakit nilikha ng Diyos ang mga ito? Tanong ni Ken. So, ito na tayo ngayon. Ito si Adan at Eva. Nilikha ng Diyos ang mga tao para mahalin siya at mahalin niya sila. Sabi ni Lolo, mahal na mahal kayo ng Diyos at nais niyang mahalin din ninyo siya. Sinabi ni Ken, natutuwa akong ginawa ng Diyos na napakaganda ang mundo at alam kong mahal niya ako. Ako rin, dagdag ni Ami. Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, alin niyo ang pinakamahal niya? Ang tao ang mahal niya ng higit sa lahat. Mahal ng Diyos, nilikha ng Diyos at ikaw ay napakahalaga sa Kanya. Sa Biblia, lahat ng tao ay mahalaga kay Jesus. Sinabi ng Diyos na palagi Kanyang mahal. Alam niya kung ang iyong pangalan. Alam niya kung ano ang iyong itsura. Alam niya kung ano lahat ng tungkol sa iyo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos at nais niya na mahalin mo siya. So may verse tayo ngayon. Genesis 1 verse 1. So alam niyo naman yan, di ba, sa Bible? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa.